Hi guys! Kanina po, nagabihan nga pala po ako sa pag-uwi dahil po sa mga activities sa school. At nilakad ko na nga rin po ang aking aso na si Pebbles para siya ay makadumi at makaihi sa labas. At para rin po siya maka-exercise dahil nasa bahay lang po siya buong magdamag at hindi po siya masyadong nakapagtatakbo. Matapos po namin ang paglalakad ni Pebbles ay pumunta na rin po ako sa aking mga alagang isda upang ma-check ang kanilang kalagayan at kanilang kalusugan kung okay ba sila or meron bang namatay sa aking mga isda. At ito nga po pala ang aking mga alagang fry. Anak po ito ng aking mga alagang betta fish. Sila po ay 1 week old pa lamang. At ipapakita ko po ang kanilang mga magulang. Ito po ang kanilang nanay o ang aking female betta fish breeder. At ito naman po ang kanilang tatay o ang una kong male breeder betta fish. Ipapakita ko rin po pala ang aking mga danyo fish na mga buntis. Dalawa lang po pala silang buntis at magkaparehong asawa. Dahil po 3 lang naman po ang aking danyo fish na binili. At ito rin po ang aking mga guppies. Kakaunti na lang po sila dahil namatay po ang iba, mahigit 30 pieces po yung namatay dahil po nahaluan ng sabon ang kanilang tubig. At ito po ang aking mga alagang molly. Marami-rami na rin po sila. At marami na rin pong buntis. At ito nga po ang aking pamangkin na kikisali. At siya rin po ang naglagay ng sabon ng lalagyan ng mga guppies. Isa po ito sa aking breeder tank. Ito pong male na betta fish ko ay breeder ko rin po siya. At partner niya rin po yung isa ko pong female na betta fish. At ito po, nag-hatch na po yung mga itlog. At ang male betta nga po pala ang mag-aalaga sa mga fry. At tatanggalin ko po siya after 5 days. At ito na nga po pala ang mga fry ng mollies at guppies. Mahirap po silang makita dahil ang dumi na po ng kanilang tank. Hindi ko na po lilinisin ang kanilang tank dahil bukas po ay ililipat ko na rin po sila sa malaking tank. Ang fry ko po na molly ay 5 po sila. At ang mga guppies naman po ay 6. Ngayon naman po ay kukuha po ako ng baby brine shrimp. Ito po ay ang pagkain ng aking mga baby fry o mga baby bettas. Hinahatch ko nga po pala sila ng 24 hours. Ganito po ang kanilang mga itsura. Bagay na bagay po ito sa aking mga fry dahil kasya na kasya po ito sa kanilang mga bunganga sa liit nito. Ayan po. Pinapakain ko na po sa mga alaga ko mga 24 hours nga po bago sila mapisa na may oxygen or aerator para sila ay ma-hatch. At kailangan po natin ng asin dahil sa saltwater po sila nabubuhay. Ngayon naman po ay papalitan ko po ng tubig ang aking mga alagang betta. Sila nga muna po ang aking papalitan ng tubig dahil isa na po silang linggong walang palit-palit. Maganda po ang kanyang tubig dahil napakaraming lumot. Nagsisilbi po itong natural food para sa kanila. Pinalitan ko po ito dahil sa dami ng poop o dumi ng mga isda. Kinukuha ko po siya para ilipat po sa maliit na lalagyan nang sa ganun ay maayos ko malinis ang kaniyang lalagyan. At by the way po, hindi po 100% ang pagpalit ng tubig. Mga nasa 30 to 50% lamang ang ating ititira dahil po ang old na tubig ay may mga good bacterias. Nilagyan ko po nga ng mga lumot yang garapon na yan nang sa ganun ay may pagkain pa rin ang aking betta kahit minsan ko lang siya pakainin. At i-acclimate ko muna siya ng 10 to 15 minutes para kapag inilipat ko na siya ay hindi siya ma-water shock. At nakita ko rin pong madumi na po ang lalagyan ng aking female betta. Kaya naisipan ko rin po mag-water change. Kinukuha ko na rin po dito ang babaeng betta para mag-water change na po ako at makapagsimula. Nilagay ko nga muna po ang betta na female ko dito sa gilid para po magsimula na po akong linisin ang kanyang tank. Ayan po, tinanggal ko na po ang mga dumi at ayan, nilalagyan ko na po ng panibagong tubig dahil mababa na po ang kanyang tubig. At inacclimate ko na po siya ngayon dito para hindi rin po siya ma-water shock. Ngayon naman po, dito naman po tayo sa aking mga guppies. Hindi po muna ako dito magwa-water change dahil nag-water change na po ako dito kahapon pero ang dumi na kaagad ng kanilang lalagyan. At mga poop
o dumi na lang po muna ang aking kinukuha dito po sa aking mollies. 3 linggo na po silang walang palit-palit na tubig pero malinaw pa rin ang kanilang tubig. After 15 minutes na pag-a-acclimate at nilipat ko na po ang aking mga adult beta sa kanilang mga lalagyan. Matapos po ng paglipat ko, tinignan ko po ang aking mga fry na beta kung busog na po sila. Ayan po, ang lalaki na ng kanilang mga tiyan, parang bunti. Ito naman po ang decapsulated baby brine shrimp. Ito po ay wala ng laman, parang shell na lang po nila. Dina-direct feeding ko na po sa mga adult na molly, guppies at beta ko. At hindi katulad sa mga fry, sa fry naman ay mga hatchable baby brine shrimp ang aking pinapakain sa kanila. Pansamantala, ito munang decapsulated baby brine shrimp ang ipapakain ko sa kanila dahil po naubusan ako ng kanilang mga pagkain or ang PO1. Pero paubos na rin po itong decapsulated baby brine shrimp ko. Kaya titignan ko po kung may stock na po ang pet shop. At ayan po, nakakita po ako ng mga fast grower. Same lang po sila ng day na pinanganak sila at ang edad nila, pero mas malaki po sila kaysa sa mga kapatid nila. At ito po yung pangalawang breeder tank ko. Mas maraming fry po dito dahil 3 days old na po ito, pero hindi ko pa po sila napapakain dahil andyan pa po ang kanilang tatay. Siguro po bukas o sa susunod na araw ay tatanggalin ko na po ang male beta. At sana po walang mamatay sa mga fry ko. At yun lang po at maraming salamat. Thanks for watching. Please subscribe.